So ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? Pakita ko lang sa inyo yung mga profit natin at yung profit ng mga grupo, no? So ito, so good, meron tayo dito. Tapos sabay itong area na to, so good na good, di ba? So 2,000, 2,600. Yan yung profit ko kanina based doon sa trading natin. Pero yung una, ito pakita ko lang sa inyo. Pero explain ko after, di ba? So nasan ba yun? Pakita lang natin, nandito lang yan. Okay, 262, 85. Okay, ito, malapit na to. Ito na. So, ito yung profit natin kanina. Pero umabot siya ng 10, no? 10K. So, umabot siya doon kanina. So, pero tingnan lang din natin kung ano yung masasabi ko ngayon. So, 4 na trade yung ginawa ko ngayong araw na to. Pero may nakikita ako na, kasi nag-up and down no? Nag-up and down. Pero may nakikita ako na opportunity pa na bumaba pa to. Hindi ko pa kino-close tong 63 na to, no? Hindi ko pa kino-close yan. 63,800 na to, mga idol. Kasi kung titingnan nyo yung graph natin, okay, no, lumagpas nga siya dito. Pero ang inaasahan ko na dediretso to, itong area na to, no? Itong area na to, dito, no? Itong ginawa kong isa. Ito yung matagal ko ng graph, diba? Nakita nyo na yan. Pero sa spot ko kasi siya ginawa, no? So kung mapapansin natin, itong area na to from 65,597, ang ganda ng lipad. Tama, di ba? No? Pero may nakikita ako dito na hindi pa natin nakukuha etong area na to. Yang area na yan, mga idol. Yan. So, yung area na yan. Kung titingnan nyo, ayan yung area na pinaka-support natin, ay pinaka-resistance natin dyan sa part na yan, which is yung 68,201. 68,201, maglalagay tayo dito. 68,211 pala. Yan. So, ito yung isang resistance na nakikita ko na kailangan i-break bago lumipad dito sa gitna na yan, no? And then, dediretso dito sa 69,1. Ito yung 69,1. Ayan. 69,1, tapos 68,211. So, ito yung hindi ko, ito yung na-miss ko, no? Ito yung na-miss ko. Kumbaga, para kasing, etong graph na ginawa ko dito, sa area na to, is okay siya, good, no, lumipad. Pero nakalimutan ko yung PP ko kung saan yung area na kailangan niyang kunin. Kasi, from dito, kung makikita nyo, no, etong area na to, na-reject pa nga siya dyan. Yan. Yung area na yan, rejected dyan, mga lods. No, yung 67 na yan. 67,683. So, rejected. Kung titingnan nyo, rejected to. Pangalawang attempt, reject na naman. So, babaksak ulit yan. So, susubok ulit yan na makuha yung pinaka-blue line na yan. Pero, kapag hindi niya nakuha yan, I think, medyo bababa yan, boss. Medyo bababa yan. And then, ang next target ko dito, 63,800. No? Yan ang next target ko dyan, 63,800. No? Yan, ito, tong area na to. Kung titingnan nyo dito sa part na yan, bababa yan dyan. Bababa sa gitna, tapos itong area na to, 64,577, and then itong area na to, 63,700 or 63,800. Itong area na yan. So, parang ito, yung ginawa ko dito sa area na to. Okay? So, ingat lang sa trading. Inaabangan natin muna na ma-break to, yung 67,700, yung 67,700. Pag na-break yan, possible, papalo na yan doon sa area na to, na sinasabi natin, itong 68,211. Pagka nakuha ulit yan, di ba? Lilipad ng kalahati. Kung ako dyan, titipi na muna ako. No, kapag nag-enter kayo ng 68,211, no, ano kalahati niyan, mga lodi? 68,700. No, magtitipi ako diyan, mga lods. No, magtitipi ako diyan. Hihintayin ko ma-break to, tong 69,100 na to. Pag na-break tong 69,100 at na-break yung 70, yan yung tingin ko na positive. No, biglang lilipad. Medyo na-miss ko to. Itong area na to. Bakit ako nag-come up, no? Bakit ako nag-come up dito sa area na to na i-check ulit, mga lodi? Bakit? Pakita ko sa inyo yung order history natin. Kasi sa channel natin, goods tayo, hindi tayo dito nagsisinungaling. Ito yung position na pinakita ko. Okay, ito yung mga position ko. Tingnan nyo, no? So, puro pa, ayan, dito simula sa area, positive,
Di ba? Positive dito, tapos negative. Pero yung pagka-negative nito, $2 lang. O, di ba? $2. Ito kasi yung nag-entry ako na sumusubok ako, pero maliit na margin lang. Pero yung mga malalaking margin, ayan, dapat automatic 100% sure ako dyan. Pero pagdating dito sa last trade ko, nasunog ako. Sabi ko, bakit ako nasunog? Sabi kong ganun, good trade na yun ah. Pero kasi hindi ko pinapakita yung, pinapakita ko lagi, yung unang trade ko. Yung pangalawang trade hindi na, yung pangatlong trade, hindi ko na pinapakita yan sa inyo. No, doon sa group. Yung unang trade lang kasi mas sigurado ako doon. Kaya nga tingnan nyo dito, naka 100 USDT tayo, 123 plus 17. Diba? Tapos, after nun, na negative 53 tayo. No? Na negative 53. Bakit? Dahil dito sa rejection na yan. Dahil dyan, sa rejection na yan. Tapos, na-reject ang Ethereum ng 3,500. Rejected siya doon. Nung lumipad ng 3,500, no? Hindi kinaya yun. Biglang bumagsak. Doon lang siya, hanggang 3,500. Kaya yun yung next resistance ng Ethereum, 3,500. And then, the major resistance ng Ethereum, 4,000. So, dito sa BTC, ako, ang pinaka-resistance ko dito ngayon, kaya na, pinapakita ko sa inyo yung order history Kasi, pag nagkamali ako, gusto ko alam nyo din. No? Kasi para makita nyo na, okay, so ganun pala. Dapat pala, kapag lalo-lalo na yan, big deal sa akin yan. Pag nagkamali ako, lalo na kapag high margin ako. Kasi ang margin ko dito, 230 ba? 230 ang margin ko dyan. Dyan sa area na yan. Kung titignan nyo talagang talagang sure ball dapat ako dyan. Kaya nga ako mapapansin nyo, doon sa mga malilitang margin, yan yung sinusubukan ko. May sinusubukan ako strategy kapag maliit yung margin ko. So ngayon, pag high margin yan, mga lodi, talagang dapat pasok yan. Dapat pasok. Hindi pwedeng hindi pumasok yan, mga lods, Dapat hindi pwedeng dapat hindi ako matalo dyan. Pero dahil sa natalo ako dyan, first time, di ba? First time, pinakita ko yung trade history natin. Kasi gusto ko malaman nyo din na inaaral natin yung mga lalo na yung pagkakamali. Kasi kung titingnan nyo, ang laki ng profit yan. Nabawasan pa ako ng 3,000, di ba? Ang ganda na sana, di ba? So, total profit mo dyan, 30 po, sobra. Sabihin mo ng 200 USDT. Kasama kahapon, I think 250. So, nabawasan tayo ng negative 53. Pero yun din yung gusto ko explain sa inyo, Yung negative 53 na yan, naka-ano tayo dyan, naka-risk management tayo dyan. So, negative 20%. Kapag ka negative 20%, ang ugali ko, mga lodi, kapag nakuha yun, hindi ko pinanghihinayaan, hindi ko binabago yun. Once na nag-set ka ng SL mo, huwag mo na paguhin. Kasi karaniwan, ang mga mali ng ibang mga trader, nagsiset sila ng SL. Tapos kapag malapit na makuha yung SL nila, nag-a-adjust sila. Hanggang sa hindi na sila makapag-adjust kasi ubus na sila. Huwag nyo pang hinayangan yun. Kasi kung titignan nyo so 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 5 greens na positive na high margin versus sa isa, di ba? So meaning may 5 panalo ka, 1 talo. So ngayon, yung 5 panalo mo, kung titingnan mo, mas mataas pa yung panalo mo kaysa sa talo mo. Huwag mo pang hinayangan yun. Kasi kaya mo naman bawiin yun Katulad nito, meron na naman ako nakitang resistance. So ayan yung chance para makabawi ako. So dito sa area na to, papasok ako. So saan ba ako papasok dyan sa una? Kapag na-break to, pag na-break tong 67, 7 to 25, yung 67, 725, tapos magtitipi ako dun sa area na 68211. So pag na-break yung 68211, lumipad dyan, mga lodi, lumipad dyan sa area na yan, papasok ulit ako. And then magtitipi ako dito sa area na to. Pero yan, pag yan bumagsak, automatic yan. So dun tayo sa 63. 63 papasok, yung area natin dito. Kasi ito, I know, medyo good shot to. Pero gagawa pa tayo ng graph, possible, itong 63,800 na yan, mas umangat na yan ngayon. Nandito na yan sa area na yan. So possible ang magiging next resistance support natin, 64,405. Yan, basta gagawa ko ng isa pang resistance support natin dito sa video na to. Kasi inaaral ko lang siya. Kaya ingat lang sa trading, ganun talaga, So, ang channel natin, gusto natin tawag dito, transparent tayo, di ba? So para makita nyo, okay, hindi pala puro panalo ang trading.
Basta yung unang pinapakita ko sa inyong trade, ayun, medyo sureball ako doon na okay to, mukhang papalo to. Sa akin ha. Pero yung kapag yung mga second trade, third trade ko, hindi ko na pinapakita yan. Kasi risk na yan eh. High risk na yan. No? So, ibig sabihin, nagtipi na ako dun sa pinakaunang sinabi ko sa inyo. Good na ako dun. Etong mga second, third, at extra lang yan, mga Lodi. Kaya ingat kayo mga idol. Okay? Sana may nakuha kayo sa video natin ngayon, mga Lods, no? Sa mga gustong pumasok sa BitGet, mga Lodi, nandiyan yung link natin sa description. Gamitin nyo na yon mga Lodi, ha? Pag gusto nyo i-download yung BitGet. And, konti na lang din, no? Konti na lang din yung ating parapol, no? Malapit na tayo mag-start. Kung titingnan natin, nasa, ayan, ano na lang, no? 220 na lang, 220 subscribers. Ayan, paparapol na tayo mga Lodi, no? Kaya sa lahat na mga gustong sumali doon, no? Keep like, tapos comment ang importante kasi sa comment ko makikita yan. Doon tayo gagawa sa roleta, no? Kapag nag-comment ka. So, yun yung magiging ano mo, yun yung magiging coupon mo, no? Para manalo ka. Sa isang video o isang comment is good na. Pangalawa, bonus na lang yun, no? Pero isa lang yung kukunin ko doon sa bawat video natin hanggang sa marating natin yung 5,000, no? Nag-start tayo nung March 17 dyan, no? So, lahat ng mga nag-comment doon yun, nilalagay natin sa roleta. Baka mamaya simulan ko na kasi sobrang dami nagko-comment ngayon, mga Lodi, no? Saludo sa lahat kay GX at pasok kayo sa Telegram para mas updated. Saludo.